Kumusta po kayo lahat? Andito na naman kami ngayon sa second segment at sana patuloy kayong sumusubaybay, patuloy niyong tangkilikin ang ating programang Kalikasan, Kalusugan. Ayan, kaya tayo magpapatuloy tayo at lagi-lagi natin itong gagawin at lalo na ngayon pang 2 taon na namin ito yung programa namin. Kaya salamat sa inyo kasi kaya naman kami umabot ng ganon dahil sa inyong patuloy na pagsuporta, sa patuloy niyong panonood sa amin. Ayan, siyempre hindi naman namin mawawalan na pasalamatan kayo. Ayan, lalo na yung ating mga sponsor pala, no? Salamat sa mga sponsor namin sa aming medical mission tulad ni Sir Elmermo, ayan, ni Mga Brantici, ayan, si Sir Ong, hindi na natin banggitin, ayaw niya magpabanggit ng pangalan niya. Si Ma'am Ella Season, yan, kasama sa ating yan, si Ma'am Estinile Reyes, ayan, kasama natin ng sponsor yan na sa tuwi-tuwi na, kasama natin na gumaganap at lalo na nating palaguin ngayon yung ating medical mission dahil yung ating relief operation ay sasama na rin. Ayan. Kaya salamat Ma'am Ella Season, salamat ni Ma'am Estinile Reyes, Sir Fred Reyes, si Ma'am Catherine Lim, ayan. Okay, at saka sa mga Garalde family, lalo na kasi may San Jose del Monte, Bulacan na sila, Naglam in Pub, ayan, si Ma'am Ella, pwede na siya lalong magpapaganda, ayan, dati nang maganda pagandahin pa kapag tuloy-tuloy po kayong pumunta sa Glam in Pub. Kaya sa nais na pumunta sa Glam in Pub, kung hindi kayo makasama namin at hindi kayo nanalo dito sa aming programa, pwede kayo tumawag sa kanilang hotline, 0919-911-9892. Ayan, sigurado po, gaganda kayo. Tingnan mo si partner, lalong kuminis ang mukha at lalong bumabata yung partner ko na nagpag-Glam in Pub. Hello, Dr. Raisa, kumusta po? Ang ganda ng mukha mo, Dr. Raisa, ngayon parang blooming na blooming ka ngayon, Wow, sige lang blooming. Sige lang blooming. Sige lang blooming. Ha? Galing ng Glam in Pub yun anong isang araw kahapon ba yun, partner? Isang araw? Nung Lunes, isang araw. Nung Lunes. Nakailang balik Doktora. Dr. Raisa? 4 lang yata kasi busy, hindi pa ako makabalik. Yan. Naiiyak ako. Pala talagang blooming ka ngayon, Dok. Kasi okay. Kumusta naman po yung natin, yung serbisyo ng Glam in Pub? Ay, number 1, best. Ayun. Tsaka anytime. Hello kay Marvin ng Glam in Pub, tsaka yung kanyang mga staff. Sa Glam in Pub, Cubao. Tingnan mo na. Sige, simulan na natin, Doc. Take it away, breast cancer, Doc. Sige. Ang topic natin ngayon, sabi ni Jill, is about cancer. Alam nyo, hindi ko alam bakit ako napapunta dito sa ganitong, hindi ko naman to forte, pero parang dito ako napunta. It's because dinaanan ko siya. Kasi, di ba, sabi nga, may isang doctor akong nakausap, sabi niya, it's really good to know na isang doctor ang makakapagpatunay kasi nobody can tell exactly how it feels, what he's going through kung hindi niya pinagdaanan, di ba? Exactly. Iba yung para bang eto sasabihin ko, ganito ang gamot, ganito yung pagdadaanan mo. Pero, yun ay base sa pinag-aralan, pero hindi niya pinagdaanan. Yeah. Magkaiba yun Magkaiba. And eto dito sa tinatawag nating Big C na napaka-controversial ngayon, especially because of yung Betchin. Napakarami nowadays na meron itong Big C. At nakakalungkot kasi katulad nga ng sabi ng isang ating colleague, si Doc Harry, na minsan ayaw niya ring tumanggap, though hindi niya rin forte, pero maraming lumalapit sa kanya, ayaw niya ring tumanggap kasi nade-depress siya kapag hindi namin naiitawid. Especially
etong merong betchin. May bakulam. Honestly, etong may bakulam, mahirap, very challenging na maitawid. But luckily, meron namang naitawid tayo or Yun, somehow. importante. Oo. Ang napaka-importante is meron tayong protocol na nanggaling sa ating hero, si Dr. Alan. Oo. Kasi without him, hindi naman ako matututo siguro ng ganito. Kulang kasi ano yung natutunan sa Western medicine, di ba? Kulang. Unlike dito sa naituro ni Doc na napakalaking bagay, talagang nagbe-benefit ako para mai-transfer sa ibang pasyente kung ano yung natutunan ko kay Doc Alan. Number 1 is chelation. And the most important is the IVM or ivermectin. Ito yung isa sa pinakabala namin ngayon. Kasi nowadays napakahirap. Jill na Fred, alam niyo yan na kahit saan tayo magpunta ngayon, maraming may case ng cancer. Yes. Lalo sa lahat Iba't ibang uri ng cancer. Talaga. Oo. Ito, i-discuss ko lang. Sabi nga nila, yung iba, Dok, ano ba yung cancer? What is cancer? Okay. Cancer is a disease caused when cells divide uncontrollably and spread into surrounding tissues. Cancer actually consists of more than 100 different diseases which are by all characterized by the uncontrolled growth and spread of abnormal cells. Diba? Yung ating cells are programmed to replace themselves when DNA becomes damaged or injured. In the case of cancer, this programming is found in the tumor suppressing gene called P53. Ito yung P53 protein siya yung nagbabinds ng DNA at a specific location and stimulates another gene to produce another protein called P21 or what we call cell cycle inhibitors. In turn, P21 suppresses a division stimulating protein called CDK2 to prevent the cell from going into the next stage of cell division. So, when these P3 genes is altered or damaged and can no longer bind DNA effectively, yung P21 protein is not available to act as stop signal. Hindi niya makokontrol yung cell division. So, these cells do not undergo abnormal program apoptosis. They continue to multiply eventually. Then, meron tayong iba't ibang cancer na categorization. Una is carcinoma. Ito yung area ng external and internal body surfaces like liver, gallbladder, pancreas, yung mga ganon. Sa loob ng tiyan, ganyan. Yung namang sarcoma, ito yung connective tissues of the body. Ang example niyan is cartilage. Meron naman tayong lymphoma, the lymph nodes and tissues of the immune system. Kapag sa immune system yan, pataas dito, lymphoma yan. Then leukemia is the bone marrow and the bloodstream. Ang possible symptoms son, ano nga ba yung mga possible symptoms? Number 1, unintentional weight loss. Kapag nag-lose ka na ng 10 or more pounds without dieting, medyo alarming yan. Then, pangalawa, yung persistent fatigue na nag-occur sa early stage. Next is yung fever. Kapag may fever, yung diseases na ito, affected yung immune system. Then, pang-apat, yung pain, normally, nakikita yan kapag ang cancer ay progressive na, especially with the bone cancer. Ang 5, yung mga changes in the skin, yung nag-iiba yung kulay, nagkakaroon ng jaundice o yung paninilaw, o kaya nagkakaroon ng darkening of the skin and reddening and thickness of indicate certain types of cancer.
And ano yung mga factors na pwede nating makonsider? Bakit tayo nagkaka-cancer? Number 1, we feed our farm animals with millions of pounds of antibiotics and growth hormones. Di ba, Jill? Yep. Tama ba ako? Then, Yes. pangalawa, we dump billions tons of toxic water into our ground and water supply. Then, Yan. we, Tama. we spray our crops, yung ating mga pananim, with about million tons Pesticide. of pesticides globally. Next, yung iniinom nating tubig na poison with chlorine and fluoride. Fluorides. Number 1, fluorides. Yes. Oo. Then, ito yung medyo nagiging issue ngayon. We let our dentists fill our mouth with mercury fillings and root canals. Yun. Ang ating mga kapatid natin yan, tuwan-tuwa sila kapag nagpapadental kayo, na nagpapalagay kayo ng yung pasta na filling ng mercury. Hindi nyo alam na nagli-lead yan sa cancer, lalo na yung root canal. Yeah. Di ba, Jill? Yeah. Ang root canal, akala nyo, magandang tingnan. Social ka pa nga pag naka-root canal ka. Pero hindi mo alam in the long run yung magiging side effect nito sa'yo. Kasi magiging pathway yan ng lahat ng toxins na pinapasok natin sa ating katawan. And the next, we eat mainly consisting of junk foods, processed foods, food poisoned with additives and artificial sweeteners and coloring. Yung may mga pagkain na mataas ang sweeteners at saka may mga kulay-kulay. Medyo iwasan natin yan. Oo. Then smoking cigarettes and drinking excessive amount of alcohol and caffeine. Then meron naman tayong 7 underlying cause of cancer. Ano nga ba yun mga cause of cancer? Unhealthy diet, dehydration and toxic water, chemicals, deadly emotions, stress, mental and spiritual toxins, and environmental toxicity. Yung mga bagay na yan, hindi nalalaman ng ating mga kapatid na masama sa ating katawan. Ano-ano mga ba yung mga ito, di ba? Yung mga, totoo yung sinasabi na ang sakit ngayon na nakukuha natin kung hindi sa ating mga kinakain, sa ating environment. Kasi kung ano yung kinakain natin, hindi tayo aware . Ako, honestly, minsan, nagiging, dahil sobrang gusto kong kainin, nagka-crave ako, kakainin ko siya, though alam kong bawal. Kasi natetempt ako na kainin siya. Especially nung nakaraan, mga hindi ko yan nakakain. So ngayon, talagang medyo challenging, talagang maraming nakikita akong nagiging problema sa akin. Especially after nung nagkasakit ako. Alam ni Jillian, sobrang sira ang immune system ko. Days goes by, yung mga pasyente na dumarating, mostly are cancer patients na, especially nowadays, because of yung bakulam. Nakakalungkot na ang dami talaga na may cancer sa panahong ito. Pero ang iba, in denial pa rin sila na doon nanggagaling yung sakit nila, yung cancer. Sakit nila. Oo, hindi nila nare-realize na sobrang laking problema na dala nito. Especially sa mga kabataan. Ang dami ngayon, hindi lang cancer, maraming konting problema mga kabataan, hindi nyo napapansin, daming nagsusuicide. Mental health. Kasama. Oo, kasama yan, yung mga mental health na yan kasama. Tapos, ito pa yung nakikita ko, yung dehydration. Kasi sa dehydration, the amount of water live in your body is greater than the amount of water you're taking in, yung iniinom mo, dehydrated ka. So, anong solution? Uminom ng maraming tubig. First, gawin yung water mantra. What is water mantra? Ito, lagi kong binabanggit ito. Water mantra should be 2 warm water
2 glass of warm water. Kapag gumising ka, yun agad inumin mo. Yung maligamgam talaga. Then, every hour, 1 glass. 1 or 2 glass, kung kaya mong dalawa pa rin. Every hour yon, dire-diretso hanggang bago ka matulog. Ang laking bagay. Diba? Pero, minsan, ako, I'll admit, ako minsan hindi ko talaga kayang gawin, nakakalimutan ko. Pero ako sinasabi ko na sa mga pasyente ko, gawin nyo to, gawin nyo yan, kasi ito yung makakatulong. Pangalawa, yun nga, yung mental and spiritual toxins, ang dami-daming contribution katulad ng stress. Sobrang, totoo yan, nakakadagdag yan, malaking part yan sa pagkakasakit ng isang tao. Lalo na kung may sakit ka na, meron ka na nitong big C. Huwag mo na stressin yung sarili mo. Given yan na mag-iisip ka or na nagkakaroon ng anxiety. Mag-worry ka. Pero kapag ba nag-worry ka, nag-isip ka, may magagawa ba yun para sa katawan mo? Hindi. Alam niyo ako nung year 2020, nung na-diagnose ako. 2019 ako, December na-diagnose. 2020 during pandemic, March 18, tanda ko yon. Nagkausap kami ni Dr. Farah Agustin. Umiiyak ako siyempre. Kasi naano ba't ako nagkasakit? Nalaman mo lang may sakit ka eh. Tumbling na ako sa kama, hindi ko malaman kung paano. Yung iyak ko hindi na matapos. Ano mo sabi niya, cheer up. Lumabas ka, tayo. Lumabas ka, mag-exercise. Huwag mo isipin kasi mahihirapan ka lang. Lalo mo mararamdaman kung may pain, lalong madodoble yung pain. Kung if you're looking pale and weak, mas lalong anong itsura mo in 5 days. In 5 days lang. Bagsak na yung katawan mo. Sabi niya, stand up, go out, isipin mo wala kang sakit, basta, syempre, mag-ingat. So, ginawa ko yon. Then, yung proper, yun nga, yung juicing, and yung sunlight sa umaga is very important din. Very important yung sunlight. So, hindi dahilan na, meron naman tayong D3. Sige, mag-D3 ka. Pero, iba yung natural na nakukuha ng sunlight. Oo. And yun nga, ang number one din na maganda dyan kapag may sakit tayo is yung proper diet. Proper diet is the key. And also, kung mas maganda kung ang environment mo, tulad dito sa Manila, alam naman natin, very polluted na, toxic ng kung meron kayong place sa probinsya, magstay muna kayo doon. Kasi habang mas maganda yung healing kapag ang air is not polluted. Kasi napakaraming sakit ng nakukuha natin sa pollution din. So, nagko-contribute pa rin yan sa sakit natin. Kulan mo ka lang sa bahay, okay, pero wag kang magmukmok, wag kang iiyak ka lang ng iiyak dyan. Hindi, wag na lang. Kasi makakapagpahina lalo ng immune system mo. Ay, idagdag ko lang ito, yung sa air na fresh air o oxygen, ito kasi, alam naman natin na may studies na talaga na yung cancer cells don't survive under oxygen. So mga anaerobic ang kanyang di ba? Yung mga free radicals, anaerobic yan Yes. Acidic, etc. yan So ito dito, yung tinatawag natin, yung pumapasok dito yung hyperbaric, Doc, na talagang malaking bagay ito pagdating sa cancer treatment din, yung from time to time, na pag pumasok ka ng hyperbaric, yung pure oxygen mismo yung hinihingal mo. With this hyperbaric na kahit 1 hour lang, once a week, makikita niyo talaga na talagang nare-refresh yung mga cells. Kailangan igalay ng katawan nyo. Kasi ang cancer cells na nabubuhay yan sa sweets and sa acidic na katawan. Environment. Environment. So, walang disease na nabubuhay sa alkaline body. Maniwala kayo. Yes, of course. Isa rin yan. And also, yun nga, yung lymphatic system dapat ma-address.
So, yun nga, dapat din, Jill, minsan maitakal nyo rin yung about lymphatic Oo. Minsan. system. Kasi mahalaga yan. Next week, Oo. parang hindi matalakay yan, Dok. Kasi mauna yung... Tatalakay natin noon. Ha? Noon. Hindi. Ulitin Eto, natin. yung next week, yung ang iano natin kung ano yung step by step na kasi kahit hindi naman honestly hindi lahat ng listener, hindi lahat ng pasyente makakasunod dun sa ating protocol. Oh, Yeah, of course. Kasi number one, yung iba malayo. Pangalawa, yung sa finances hindi naman kakayanin din. Yeah. So, at least yung mga natural na pwede, na nandyan lang, pwede nilang gawin. Diba? Malay mo, meron namang katawan na ganun na susunod. Basta, tandaan nyo, hindi kayo kakain ng Bawal. anything sweet, Meat. meat, and kailan hydrated lagi. Dagdag. Ang agonoy working, maniwala kayo, agonoy, noni, tsaka malunggay. Tuba-tuba. Sobrang tuba-tuba. Yan, yung mga, yun nga, next week, ilatag discuss na, natin. ilatag yung mga, Opo, yung mga pan. ilatag na next week yung mga ito yung mga pagpipilian nyo, yung meron kayo dyan sa inyong mga kapitbahay o sa inyong lugar. Kung walang pang chemo, meron tayong tuba-tuba. Yeah. Diba? May tuba-tuba. It's 10 times more good than chemo. Basta, maging consistent lang. Kasi yung iba, Dok, isang buwan na ako nainom na. Hindi po, sabi ko nga, medyo slow ang natural, pero sure kayo na safe naman yung katawan nyo. Saka yung walang side effect. Yun na yun. Walang side effect. Kasi, aanin yung, kung marami naman kayong pambili ng gamot, pampakimo. Kaya lang, hindi yun yung buhay, di ba? Sana, i-treasure nyo yung buhay na binigay ng Diyos. Kailang alagaan din. Di ba? Kulang na ang oras natin, pero dadagdag ko lang ito, no? The very reason na binabawal natin yung meat, hindi lang porke dahil meat siya. You know why? Kasi yung baboy at halos lahat ng manok, especially manok, ay nandyan nun lahat ng growth hormones na mga kwan. Growth hormone kasama ho dyan. Saka yung mga mga antibiotics. So yung mga toxins na nandyan sa yun ang mas nag-fuel sa cancer cells. So hindi lang ho yun because dahil karne siya, kundi yung mga source ng karne natin ay polluted ng mga chemicals. That's the very, Teka, Doc? edi sa 11 walang karne. Wala man tayong cancer Kami ivermectin naman tayo Wala, Dok. Wala man tayong bakulam Wala tayong bakulam. Favorito mong yung kambing na Kambing. Sigurado mayroon yun. Sabi yung kambing, akin yun Meron kang spaghetti. Baka yun. May baka yun, may kambing yun. Pero may mga gulay naman. Ganun ba? Okay yun. Sige. Dok, sayang. Wala na tayong oras. Lagpas na tayo. Overtime na tayo ng 6 minutes Kaya, Dr. Raisa, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayon. At sa susunod ulit, inaasahan namin para may pagpatuloy natin yung pinag-usapan natin about your protocol. Pwede. Free ako next week. So, ilatag na yung mga yung mga Tuloy natin. Tuloy yan, part 2. Part 2. Kasi gusto kong mano yung sa breast cancer. Yep, opo. Oo, para yung hindi natin nabigay yung solution. Next week na lang. Oo. Para yung proper cleaning, gano'n. Nandun. Yun, maganda yun. So, ayun. So, ayun. Magkita-kitang muli. Sa Monday. Then, sa 11. Walang lechon. Ayan. Mayroon, hindi mawala Si Jill nag-order na may Ang daya. kasi.
Ang dami. Kung hindi ako kumakain nun talaga. Oo, bali, kasi meron ka namang para sa'yo talaga. Ayan, meron namang hinanda sa'yo. Uy, ba, kayo pasaway kayo, maraming sakit na nakukuha sa baboy, ayaw nyo Oo, maniwala. totoo naman yun. Kaya lang maraming natutuwa Pag- naman sa baboy. Doktora, ang pinagkaiba ng roasted sa pirito, kasi nga, kung ano man mga nandun sa katawan, lumalabas. Oo, natitutulong Oo, yan. yung sa taba nun, lumalabas. Ay, Kaya nga ang ganun. roasting is better. Hindi talaga, hindi naman sa mga tagapakinig natin. Sa anong klase? Yung niro-roast mo talaga kasi lumalabas. In fact, yung mga chemical na compound na yan, kaysa yung nilaga mo siya, nandun pa rin. Di ba? So, iba pa rin ang approach ng roasted. Hindi ko niya justify, but roasting is a better way of cooking. Anyway, okay, friend, wala na tayong oras. Nakakaya sa ating kan. Okay, sige. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa aming programang Kalikasan Kalusugan. Maraming salamat, Dr. Aisa, at sa lahat, at saka sa nag-comment na hindi natin nabasa dahil maganda yung pinapaliwanag natin sa susunod ulit na linggo sa aming programang Kalikasan. Kalusugan! Okay, bye-bye. Kalikasan.